Meron na pong ebidensya mga kababayan, kagaya nung ebidensya nung isa sa 18 Barbie nila. 'Di ba, Maki Kwan? Oh, at Chair, the survivor. Oh, GAGO naman talaga yung liar na yan, esto lawyer na yan. Oh, sabi ni Ma'am Pambansang Nanay Survivor. At kung sinabi niyang nagsisinungaling kami, ano po ang consequence niyon? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145. Dali, ito. Baligo, ibabalik kita ha. Isasama ko lang ho ito. Ipapaskil ko lang itong kay De Lima. Ito na lang nga hong kay De Lima, mga boss chipamo, sir. Oh, ito na lang hong kay De Lima, mga kababayan. Nakatanggap daw po ng maleta si dating senadora at ngayon po ay Congresswoman Leila De Lima ng maleta. Una, maleta. Nung nabuko, naging ano na lang po, paper bag na lang po, mga kababayan. Nung nalaman na nakakulong pala o kalalabas pa lang ng kulungan ni Senadora ni Congresswoman De Lima, biglang na-oversight lang daw po nila. Ano ba talaga, mga kuya? Diba? Isa po yan, mga kababayan, sa pagsisinungaling nitong 18 mariteso, mga bossing. No? O, tuloy, nasa si Baligod ulit. Baligod! Inhibit si Tulpo. February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. Ha? And that is Doon talaga kayo pupunta. Pagka natapos lahat ng ito, ay sandali, sandali lang. May napansin ako doon. Atras natin. Sabi, wala talaga po kami ibang pupuntahan kundi kulong po Di ba? Ganun. dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. Nawala, kundi kulong po Nasaan na yun? Nawala. Ulit. Recuse himself to inhibit and let those patutunguhan kundi kulong po eh. Tinuturo niya ba si Robin Padilla? Wala po kami patutuwa kundi kulong po Parang may pagturo kay Robin Padilla. Obstruction of justice. Itong katabi ko. Tapos yung 18 marites, kulong din. Pero yan po talaga. Sa dami po na nagkaso sa kanila, maaari po malamang kulong talaga ang pupuntahan. Sama ka dapat doon, sir. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit. Those who were not named. Gatchalian. Huwag niyo sabihin na hindi, kapag sinabi, kunyari po si Gatchalian, no? Ang mangunguna doon sa Senate Blue Ribbon Committee. O sige, mag-i-inhibit ako, no? Sinabi ni Erwin Tulfo, mag-i-inhibit ako, hindi ako ang mangunguna, hindi ako mag-chairman diyan sa Blue Ribbon Committee. Ang aalili sa akin ay si Sherwin Gatchalian. Susunod po gagawin itong 18 Barbie ho, mga kababayan. Sasabihin nila, nako, nadalan din po namin si Sherwin Gatchalian. Naalala na po namin na nadalan din po namin si Sherwin Gatchalian. Ganyan ang estilo po ng 18 Barbie nila, mga kababayan. At panigurado ako, hindi ho din pupunta yan. No? Kahit na mag-inhibit po si Erwin Tulfo, hindi pa din ho pupunta yan. Dahil takot po sila doon sa mga katanungan na hindi sila masusuportahan o maaalalayan. Takot ho sila doon. To preside over the investigation. Pero he can participate, sir, si Senator Erwin. Yes, we basta wag lang welcome. chair. Yes. And, Sorry sir, Senator Robby, may sinabi ko kasi si Senator Erwin sa baba na pinatatanong po sa inyo kung sasamahan niyo po ang 18 doon sa hearing mo. Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting. And Doon sir, lang ako kayo sa po, tabi ninyo. dahil po, we will not Doon ako oblige sa we will not oblige Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. Sabi ni Inamo TV, di papayagan ng Cayetano Black na ma-interview sila ni Erwin Tulfo. Sasablay sila sa script. Correct. Kasi mga kababayan, ang pagkakaiba mangyayari dyan, si Baligod, kung doon sa interview ni Rodante Marcoleta, siya po yung pinaka-main character. No? Parang ito pong mga
18 Barbie, ano na lang po ito eh. Epal na lang po eh, no? Nasa likod. Baliktad po ang mangyayari doon sa doon sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo na legit po. Yung 18 Marites, nandun sa mga upuan, si Baligod, nasa likod lang po. No? Kukonsulta lang sila, tatanong lang ng paunti-unti. Pero ang mga sasagot doon, mga kababayan, pagka kay Erwin Tulfo na, etong 18 Marites talaga. At doon na po, magkaka-rumble-rumble ang mga yan, mga bossing. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to 3 serious allegations coming from so-called high government officials. Number 1, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw Peki naman talaga yung iba dyan. Hindi naman talaga Marines yan. Kaya hindi dapat tawagin 18 Marines yan. Eh hindi naman iba. Yung iba dyan kargador nga. Kargador nga lang daw eh. sila dating mga sundalo. Okay? Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba esto ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito. We invite Attorney Baligod and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. Dapat yung dyan, kung sino yung yung hindi naman Marines, tapos pinapangatawanan na maging Marines, yun unang mga ikulong eh. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Renny Boy Okay na yan, putang ina. Barbie na nga lang. Eh, masyado mong dinidiinan yan eh. Yung mga inconsistency ang pag-usapan. Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel Dinidiinan na lang yung Diyos ko. Maging happy na lang kayo, 18 Barbie, dahil Barbihan lang naman ang inyong